Lukas 15:7. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Lukas 17:12 hanggang 18. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, "Jesus, Guro, maawa ka sa amin." At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, "Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote." At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalini sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, "Hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat, saan na nga roon ang 9? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa." Awit 50:23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Judas 1:3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Salamat po sa Diyo for this great wisdom being taught to the people of God through the instrument of God, Kuya Daniel. Our children and Diyo, I understand the broad perspective and the importance of putting on the new man created in righteousness. I mentioned in the book of Ephesians chapter 4 verse 24, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and truth holiness. The question is, what is that new man that we are going to put on? The new man created in righteousness and holiness. So it is very important for us to put on the new man which was created in righteousness and holiness. This is why the Lord Jesus Christ said in the book of John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. And if we love one another, the result is, we will be called the disciple of Christ." As mentioned in the book of John, chapter 13, verse 35. "By this shall all men know that he are my disciple, if he have love one for another." Therefore, my kapatid, let love remain among the brotherhood. Let us remain in Christ, because Christ is the sanctification. And if Christ is the sanctification, and we remain in Christ, the result is, we will what? Bear fruit. As mentioned in the book of Philippians chapter 1 verse 11. So to this, I would say, Salamat po sa Diyan. How about you, Paul Sister Mila? What did you learn in the topic po? Salamat po sa Diyos, Brother James. Ang natutunan ko po sa ngayong pasalamat ay tungkol po dun sa pagsunod po sa utos, kung paano tayo masasakdal. Sa pamagitan po ng pagsunod sa utos, masasakdal po tayo ayon po sa Mateo 28:20 na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin
ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At isa pa po yung sinasabi po ni Kuya tungkol dun sa IA. Madami pong mga matay tao sa panahon ngayon. Hindi lang naman po yung pumapatay ng laman, maging po yung pumapatay po sa espiritu, physical na tao. Yung po mga sa pamagitan ng bibig, ipapatayin po sa salita. Ayon po sa Apokalipsis 13:15, at siya ay pinagkalooban na makapagbigay ng hininga ng larawan ng hayop upang sa larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang mga lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Yun po. Salamat po sa Diyos. Kayo naman po, Sis Lily, ano po inyong natutunan? Natutunan ko po sa topic ngayon ay sa 1:13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyong ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Tayo'y manatiling may pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat at salamat po sa Diyos. Kami po ay bumabati ng pag-ibig. Thanks be to God for continuously teaching us to act with love. Kuya Daniel explained to us that we should clothe ourselves with a new being or with holiness according to Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Alongside being holy, we should follow the instructions regarding love. Because we fear God and follow His laws, we are perfecting holiness, based on 1 Thessalonians chapter 3 verse 12 to 14. When we follow the commandments, the promise of Christ in Matthew chapter 28 verse 20 will remain in us, but there is a deeper meaning to this. According to Philippians chapter 1 verse 11, we are going to bear fruits through Christ. This parallels with what it means to perfect holiness written in 1 Corinthians chapter 1 verse 24 and 30. How do we apply this? We should not fall slaves of sins. We should be servants of righteousness for holiness, mentioned in Romans chapter 16 verse 9. On the other hand, the enemy will pull us away from God. He wants us to worship the devil instead. In addition to this, lying, killing through words, and deceiving through artificial intelligence can motivate us to do wicked things, just like what was discussed by Kuya Daniel. Let us remain in following righteousness, and let us not be deceived by the enemy. Let us always remember, above all, let us apply love. Salamat po sa Diyos sa ating naunawaan ngayong paksa na kung bakit mahalaga ang sakdal na kabanalan at kung paano magkakaroon ng sakdal na kabanalan. Ayon sa unang Tesalonica 3:12 hanggang 13, at kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo, upang pagtibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Kaya tayo palalaguin sa pag-ibig sa isa't isa ay upang walang maipintas sa kabanalan sa harap ng ating Diyos at Ama at mapagtibay ang ating mga puso.